Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dra, Ligaya Santos. At ngayon po ay susuriin natin ang tungkol sa mga kamangha-manghang benepisyo ng kamatis para sa iyong kalusugan at kagandahan. Sa panahon ngayon, marami po sa atin ang nakakaranas ng paglabas ng melasma at pangingitim ng balat. Naisip niyo na bang subukan ang kamatis? Bakit nga ba ito nakakatulong at paano natin ito mas mapapakinabangan? Ang lihim sa likod ng kamatis. Bakit ito napakahalaga? Madalas nating nakikita sa palengke ang mga bilog at pulang kamatis. Ang pulang kulay na ito ay nagmumula sa isang makapangyarihang sangkap na tinatawag na lycopene. Ano nga ba ang lycopene? Ito ay isang malakas na antioxidant na tumutulong alisin ang kalawang sa ating mga daluyan ng dugo at pinapahirapan ang paglaki ng mga selula ng kanser. Sa katunayan, isa ito sa mga unang pagkain na inirerekomenda ng mga doktor para sa pag-iwas sa kanser. Ngunit narito ang problema. Ang lycopene na ito ay nakakulong sa matigas na dingding ng selula ng kamatis. Gaano man natin kainin ang kamatis ng hilaw, mahirap itong makuha ng ating katawan. Nakakagulat. Kung kakainin mo ang kamatis ng hilaw, 4% lamang ng lycopene ang nasisipsip ng ating katawan. Halos lahat ng benepisyo ay nasasayang. Paano i-unlock ang potensyal ng kamatis? Ang dalawang mahalagang susi, init at langis. Para ma-unlock ang lycopene, kailangan lang natin ng dalawang bagay, init at langis. Init. Kapag ininit ang kamatis, lumalambot ang dingding ng selula nito at lumalabas ang lycopene. Para itong pagpapawis sa sauna, nagbubukas ang mga pores. Kapag nainitan ang kamatis, lumuluwag ang balat at lumalabas ang mga sustansya. Langis. Ang lycopene ay hindi natutunaw sa tubig, kundi sa langis. Kaya naman, kahit gaano karaming tubig ang inumin mo, hindi ito gaanong masisipsip. Mahalaga na ipares ito sa langis para mas madali itong makapasok sa ating katawan. Ayon sa pananaliksik, kapag ininit ang kamatis sa 88 degrees, tumataas ng 35% ang lycopene. At kapag hinaluan ito ng olive oil, tumaas ng 9 beses ang absorption rate sa katawan. Isipin mo, sa halip na kumain ng 9 piraso ng hilaw na kamatis, 1 piraso lang ng nilutong kamatis na may langis ay sapat na. Ito ang tunay na matalino at epektibong paraan ng pagkonsumo. Naobserbahan din na ang mga Pilipino, tulad ng mga taga-Italy na madalas na gumagamit ng kamatis sa kanilang pasta sauce, pizza at iba pang lutuin na may olive oil, ay may mas mababang insidente ng sakit sa puso. Ito ay dahil sa matalinong paggamit nila ng kamatis. Aling langis ang dapat gamitin? Ang pinakamahusay na langis ay ang olive oil. Ngunit tandaan, may iba't ibang uri ng olive oil. Kung gagamit ka ng extra virgin olive oil, na siyang pinakamataas na kalidad, huwag itong gamitin sa mataas na init. Ang extra virgin olive oil ay may mababang smoke point ang temperatura kung saan nagsisimulang umusok ang langis. Kapag umusok ang langis, nasusunog ang magagandang sangkap at maaaring maglabas ng carcinogenic substances. Mas mainam na gamitin ang extra virgin olive oil para sa mga salad o pagmimix ng gulay na hindi iniluluto. Para sa pagluluto na may init, mas maganda ang pure olive oil o pomasi olive oil dahil mas mataas ang smoke point nito. Kung gusto mo ng mas mataas pa, subukan ang avocado oil na may smoke point na 270 degrees Celsius. Perpekto ito kahit sa matataas na init. Kung gagamit ka pa rin ng extra virgin olive oil sa pagluluto, gumamit lamang ng medium to low heat at tiyaking hindi umuusok ang langis. Ang aking paboritong resipe, pampabata na kamatis na pang-almusal. Narito ang isang simpleng resipe na madali mong maihahanda sa bahay. Hindi mo kailangan ng mamahaling sangkap. Lahat ay abot kaya. Mga sangkap, cherry tomatoes, mga 10 piraso. Bawang, 5. Butil, sibuyas, kalahati, itlog 2 piraso, olive oil, paraan ng pagluluto. Maglagay ng sapat na olive oil sa kawali.
Igisa ang hiniwang bawang at sibuyas hanggang umamoy. Ang alisin sa bawang ay nagpapataas ng anti-cancer effect ng kamatis ng 2 beses. Idagdag ang hiniwang cherry tomatoes. Mahalaga na lutuin ito ng sapat hanggang kumulubot ang balat ng kamatis. Mga 5 minuto. Ito ang paraan para lumabas ang lycopene. Kapag lumambot na ang kamatis at lumabas na ang pulang katas, itabi ito sa isang bahagi ng kawali. Sa bakanting espasyo, ilagay ang 2 binating itlog at gawin itong scrambled egg. Ang lecithin sa itlog ay nakakatulong sa mas mahusay na absorption ng lycopene at ang protina ay magbibigay enerhiya sa iyo. Paghaluin ang lahat. Lagyan ng kaunting asin at paminta. Mahalagang paalala. Huwag na huwag magdagdag ng asukal. Ang asukal ay nagpapataas ng blood sugar at nagiging sanhi ng pamamaga. Mas masarap ang natural na tamis ng hinog na kamatis. Paano pumili at mag-imbak ng kamatis sa Pilipinas? Kapag bumibili ng kamatis, mas mainam na pumili ng cherry tomatoes kaysa sa malalaking kamatis. Bakit? Dahil mas mataas ang ratio ng balat sa cherry tomatoes. Karamihan sa magagandang sangkap tulad ng lycopene, antioxidants at dietary fiber ay matatagpuan sa balat. 3 beses na mas maraming sustansya ang makukuha mo sa parehong bigat ng cherry tomatoes kumpara sa malalaking kamatis. Mas madali pa itong hugasan at hiwain. Tips sa pagpili ng masarap na kamatis. Tingnan ang ilalim ng kamatis. Kung mas malaki at mas malinaw, ang puting bituin sa paligid ng pusod, mas matamis ang kamatis. Hawakan. Pumili ng kamatis na mabigat at matigas. Ang magaan ay maaaring walang laman o tuyo, kulay. Mas maganda ang kamatis na may pare-parehong pulang kulay. Kung may berde pa sa itaas, hindi pa ito hinog. Pag-imbak ng kamatis, huwag itong ilagay sa ref agad. Ang kamatis ay galing sa maiinit na lugar sa South America, kaya ayaw nito ng lamig. Kapag inilagay sa ref, mas mababa sa 5 bigderas, humihinto ang proseso ng pagkahinog at bumababa ang lycopene ng halos 40%. Mas masarap ang lasa at amoy kapag nakaimbak sa cool at dry place tulad ng sa mesa o sa bintana. Kung bumili ka ng hilaw na kamatis, hayaan mo lang ito sa labas ng ref sa loob ng ilang araw. Kapag hinog na, doble o triple ang lycopene nito. Kung iiimbak mo naman ng higit sa 1 linggo, doon mo lang ito ilagay sa ref. Pero bago kainin, ilabas ng ref ng mga 3 oras para bumalik ang lasa at amoy. Kamatis. Ang iyong natural na sunscreen at pampaganda. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga taong regular na kumakain ng kamatis ay may 33% na mas mababang skin damage mula sa UV rays. Ito ay parang isang nakakain na sunscreen. Hindi kayang harangan ng sunscreen ang UV rays ng 100%, ngunit ang kamatis ay nagpoprotekta sa balat mula sa loob. Kung may problema ka sa melasma o dark spots, mahalaga ang panloob na proteksyon. Sapat na ang 55 gramo ng kamatis sa isang araw o katumbas ng 556 cherry tomatoes, natural na pampaganda, sa bahay DIY, face mask, hindi kailangan ng mamahaling facial. Narito ang isang simple at natural na face mask, durugin ang hinog na kamatis. Magdagdag ng 1 kutsara ng harina at kaunting pulot. Paghaluin hanggang maging paste. Ipahid sa balat na may melasma o dark spots. Hayaan sa loob ng 15 minuto, pagkatapos ay banlawan. Gawin ito 2,003 beses sa 1 linggo. Mas epektibo ito kaysa sa mamahaling whitening cream, walang side effects, at makinis ang balat. Kung may sensitive skin, subukan muna sa likod ng tenga. Kamatis para sa mga kalalakihan, prostate health. Hindi lang sa kababaihan maganda ang kamatis, pati rin sa mga kalalakihan. Ang lycopene ay napakabisa sa pag-iwas sa benign prostatic hyperplasia at prostate cancer. Ayon sa Harvard University study na sumasaklaw sa 50,000 kalalakihan, ang mga kumakain ng kamatis ng 2 o higit pang beses sa 1 linggo
ay may 35% na mas mababang panganib ng prostate cancer. Kung madalas pumupunta sa banyo ang asawa mo sa gabi o mahina ang ihi niya, subukan niyo ang lutong kamatis. Baka bumalik pa ang sigla niya at baka magboluntaryo pa siyang maghugas ng pinggan. Kamatis para sa matibay na buto. Habang tumatanda, isa sa mga pinakamalaking problema ay ang osteoporosis. Hindi lang gatas at dilis ang solusyon, kasama rin ang kamatis. Ipinapakita ng mga pag-aaral na pinipigilan ng lycopene ang aktibidad ng mga selula na sumisira sa buto. Ito ay parang semento na nagpapatibay sa ating mga buto. Ayon sa pananaliksik ng University of Toronto, ang mga postmenopausal na babae na uminom ng tomato juice araw-araw sa loob ng 4 na buwan ay nagkaroon ng malaking pagpapabuti sa bone health markers. Mahalaga ito lalo na sa mga kababaihan na may mataas na panganib ng osteoporosis. Hindi lang calcium ang kailangan din ng antioxidants tulad ng kamatis para mas maganda ang absorption ng calcium sa buto. Mga pagkain na magandang ipare sa kamatis, broccoli. Ang sulforaphane sa broccoli at lycopene sa kamatis ay doble ang epekto laban sa prostate cancer. Mainam na igisa ang broccoli kasama ng kamatis para sa kalusugan ng mga kalalakihan. Abokado. Ang healthy fats sa abokado ay nagpapataas ng lycopene absorption. Kung gumagawa ka ng tomato salad, lagyan ng hiwang abokado at olive oil dressing. Karot. Ang beta-carotene sa karot at lycopene sa kamatis ay nagpapaganda ng balat. Subukan mong magdagdag ng karot sa iyong nilutong kamatis. Mga karaniwang tanong tungkol sa kamatis Q. A. Q1. Pwede bang gumamit ng microwave kung tinatamad akong magluto sa kawali? A1. Opo, pwede. Siyempre, mas maganda kung lulutuin sa kawali. Pero mas mainam na kainin kahit sa microwave kaysa hindi. Hiwain lang ang kamatis, ilagay sa mangkok, lagyan ng olive oil, at i-microwave ng 10 minuto. Mahalaga na hiwain ang kamatis para hindi ito sumabog sa loob ng microwave. Q2. Paano naman ang binibiling tomato juice sa tindahan? Okay ba iyon? A2. Naku, wag po. Basahin ang nutrition facts sa likod ng mga juice na iyan. Kadalasan, puno ito ng high fructose corn syrup at asukal. Hindi ito tomato juice, kundi tomato-flavored sugar water. Sa halip na makatulong, masisira pa ang kalusugan mo. Mas mainam na mag-blender ng kamatis sa bahay at lagyan ng isang patak ng olive oil, Q3. Pwede bang kainin ang buto at balat ng kamatis? A3. Kung malakas ang iyong digestive system, mas maganda na kainin lahat. Puno ng sustansya ang balat at buto. Ang balat ay may lycopene at ang buto ay may healthy fatty acids. Ngunit kung may mahinang tiyan ka o may eczema at pangangati, mag-ingat. Ang buto ng kamatis ay maaaring maging sanhi ng pangangati. Sa kasong ito, alisin ang buto at balatan ang kamatis. Pwede itong i-blanch sa mainit na tubig para mas madali sa tiyan. Key 4. Mayroon bang dapat iwasan ang kamatis? A4. Opo, mayroon. Ang mga may chronic kidney failure at nagda-dialysis ay dapat mag-ingat. Ang kamatis ay mataas sa potassium na hindi kayang ilabas ng katawan ng mga may mahinang kidney function. Maaari itong magdulot ng problema sa puso. Kumonsulta sa doktor bago kumain ng kamatis. Gayon din, ang mga may malubhang acid reflux ay dapat mag-ingat. Ang asido sa kamatis ay maaaring makairita sa esophagus. Kung lumalala ang sintomas pagkatapos kumain ng kamatis, bawasan ang dami o itigil muna. Kilo 5. May epekto ba ang ketchup? A5. Sa kasamaang palad, hindi gaanong inirerekomenda ang ketchup. Kahit may kamatis ito, puno naman ito ng asukal at asin. Isang kutsara ng ketchup ay may halos 1 kutsarita ng asukal. Mas maganda kung gagawa ka ng sariling tomato sauce sa bahay. Q. 6. Paano ang canned tomatoes? Okay ba ito? A6. Sa totoo lang, okay ang canned tomatoes. Minsan mas maganda pa. Dahil init na ito,
activated na ang lycopene at dahil inaani ang kamatis sa rurok ng kapuspusan nito at agad na nilalagay sa lata, mataas ang nutritional value. Basahin lang ang label at iwasan ang mga may dagdag na asukal at asin. Nawa ay marami kayong natutunan tungkol sa kamatis ngayon. Tandaan lamang ang tatlong mahalagang bagay. Bumili ng cherry tomatoes hindi malalaki at ilagay sa cool na lugar, hindi sa ref. Huwag kainin ng hilaw o lagyan ng asukal. Lutuin ito na may olive oil, bawang, at itlog. Kumain ito ng regular bilang kapalit ng almusal para sa pagbaba ng timbang at paglaban sa pamamaga. Bukod pa rito, tandaan na ang kamatis ay isang bahagi lamang ng malusog na pamumuhay. Mahalaga pa rin ang balanseng dieta, regular na ehersisyo, at sapat na tulog. Kung mayroon kang seryosong karamdaman, kumonsulta sa iyong doktor. Ang pagiging malusog ay isang pamumuhunan. Mas mura ang pag-iwas kaysa paggamot. Isipin nyo, isang pack ng kamatis ay 50 peso lang. 100 peso lang sa isang linggo, 400 peso sa isang buwan. Hindi aabot ng 5,000 berries sa isang taon. Pero kung magkasakit ka sa puso, ang isang stent procedure ay maaaring 50,000 peso, 100,000. Kung cancer, milyon-milyon. Mas mahalaga ang pag-iwas. Huwag niyo pong sarilinin ang kaalamang ito. Ibahagi niyo po sa inyong anak. Manugang na may problema sa balat, kaibigang sumasakit ang tuhod, o asawang madalas pumupunta sa banyo sa gabi. Ang pagbabahagi ng impormasyon ay isang magandang gawa. Maraming salamat po sa panonood. Mag-subscribe po kayo sa aking channel para sa mas marami pang health tips. Naway magkaroon kayo ng isang sariwang at malusog na araw tulad ng kamatis. Mahal ko po kayong lahat.